Magandang araw mga banateros at eto na nga nandito po tayo ngayon sa Macau. May isi-share lamang po ko sa inyo, napaka-importante. Para sa mga nagtatanong, ano po ba ginagawa ng banateros dito sa Macau at saka sa Hong Kong? Simple lamang po, ito po ay dinala po kami ng SMNI bilang host ng aming programang Banateros at ito po ay anniversary na rin po ng KOJC Hong Kong. At alam nyo, ito lang, based on my observation, ako po kasi, ito bigyan ko lang kayo ng konting background. Ako po nung elementary at high school, ako po ay nagsilbi bilang isang worker ng isang Christian denomination o isang church. At alam nyo, alam ko ho yung mga ganitong youth camp kasi nagginawa ko na rin po ito bilang isang worker, napakahirap i-organize ng mga tao. Naalala ko nga po noon, pumunta kami 2 beses sa Korea to study church history at saka yung prayer revival ng Korea. Ang hirap po mag-organize ng mga mararaming tao. Kahit ba sabihin mong ikaw ay Kristiyano, minsan yung init ng ulo, sa stress, ang dami ho yan, di ba? Alam nyo, ito lang masasabi ko sa KOJC. Maybe we have a different faith and belief with them. Kayo rin, mga nanonood, iba rin po ang paniniwala ninyo, iba rin po ang inyong scripture, verse na interpretation, lahat, iba, di ba? Gayunpaman, if there is one thing na makikita mo dito sa KOJC, alam mo yung yung language of love. Yan ang sinasabi nga nilang importante ho. Alam nyo kasi, sabi nga ho ng Panginoon, di ba? Love one another as I have loved you, di ba? Tapos sabi nga, they would know that you're my disciples if you love one another. Alam mo, mabigat yun. Napakabigat po doon. Kasi, hindi mo daw malalaman ang mga tagasunod ni Kristo sa pamagitan ng magaling na mag-memorize ng bersikulo o kabanata. Diba? Hindi po. Ang sabi po ng Biblia ay kung ikaw ay nagmamahal. Diba? Yun po ang tanda ng isang tunay na mananampalataya. Again, relationship with God, it is personal. Sa akin, yun ang pananaw ko, it's personal. So, hindi mo pwedeng i-judge ang kapwa mo kung siya po ba ay may relasyon o wala sa Panginoon. Tamang church ba yan? Tamang denomination ba yan? Hindi mo masasabi. Diba? Bakit ukat nyo? Kasi, maaring iba-iba ho tayo eh. Diba? Maaring iba-iba tayo ng paniniwala. Pero yun yun yung matindi dun eh. Sabi ng Panginoon yung pagmamahal sa kapwa. Ang hirap po nun. Alam mo, nakita ko yan sa KOJC. Mga membro nila. Lalong-lalo na po, kami po, di ba, masasabi natin, kasi naalala ko sa youth camp namin ang titigas ng ulo ng mga unbeliever, yung mga pasaway ho yan, yung mga unbeliever, talagang pag pumunta ng youth camp, ang habol, mambabae, kaya naman manlalaki, humarot, ganyan. Pero, matindi. Ito, parang ganun ang dating. Isipin mo, hindi naman lahat ng kasama dito ay membro ng KOJC. And yet, kaya nila kaming i-handle lahat ng kakulitan namin, lahat ng namin, talaga nga naman, with all their smiles, ika nga. So, they do not have to preach the gospel to us. They are only showing the gospel to us. Yun ang importante. Diba? Yun ang aking isinishare. Kasi, syempre, alam mo naman si Banat Bay, tahimik lang, pero observant ako pagdating mo sa mga ganyan. Lalo na, alam ko kung ang isang tao ay, alam mo yung sino-showbiz ka lang, alam mo yung para lang ikaw ay i-impress. Hindi ako nadadaan sa ganun Lalo na yung mga buladas, alam, sanay tayo sa mga politiko, di ba? Mga buladas. Yung pagtanggal ng camera, nagiging iba anyo, naiiba ugali. Dito may camera o wala. Ganon, pareho. At alam mo, kinagandahan ito, sinasabi ko nga sa inyo, wala ko sila sinasabi na mag-vlog kayo, i-vlog nyo si pastor, pasalamatan nyo si pastor, i-video nyo yung mga, wala silang sinasabing ganyan. Sa matter of fact, wala silang sasabihin na mag-live kayo.
Oh. Kaya nga ako, hindi rin ako masyado nagla-live kasi nga, ine-enjoy ko eh. I want to enjoy the moment with our friends from KOJC. Enjoy the moment na yung kanilang padala dito sa Hong Kong at saka sa Macau, ine-enjoy natin, di ba? So, ganun no eh. Wala akong pwersahan na kailangan mong purihin. Walang ganun. Malaya ka. Sa katunayan, isang bagay pa nakita ko. Kahit yung may mga atraso sa SMNI, hindi nila binabadmouth. Yung may mga atraso, sinasabi nila ipaglaban yung dapat ipaglaban. Pero hindi nila yung ibabadmouth to the point na, alam mo naman tayo, di ba? Sabi nga ng Panginoon eh, di ba yung sa Old Testament may do not murder, di ba? Tapos, o do not kill. Sa ibang interpretasyon, do not kill. Pero sa ano talaga, do not murder. O, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? If pag ikaw ay nagalit at merong gusto mong ano lang sa puso mo, kaya sa isip mo, eh pinapatay mo na daw yung tao. Kaya sa kanila, wala kang makikitang ganun. Oo, inis sila sa gobyerno dahil nanggigipit. Traitor, lahat ng kabutihan pinakita nila sa gobyerno to, and yet, ganun ho ang kanilang puso. Kahit ito sinasabi nilang mag-resign, si Marcos, hindi ho out of galit, di ba? Iba ho kasi yung, okay lang, ano mo yun, kalayaan mo yun eh. It's your opinion to say what you want sa government. But, they're not mad. They do not hate. Kaya nakakatuwa. Yan yung observation ko with this KOJC people. Nakakatuwa po sila. Promise. Hindi naman po ako magla-live at bubulahin kayo kung hindi totoo. Kasi yan ang personality ko eh. Hindi ako nambobola ng ng tao. Although makita ko yun ako, prangka ako eh. Kaya nga wala akong masyadong kaibigan. Limited ng kaibigan ko. Kasi prangka po ako. Pagka talagang may ginawa kang hindi maganda, dediretsuin kita, hindi na ako paligoy-ligoy kasi ayokong plastikan eh. Kaya nga itong pagsasalita ko sa inyo, pagsasabi ko, pagkikwento ko sa inyo about KOJC, hindi po ako namamlastic dito. Maniwala ko kayo sa akin. Yun yung nakita ko, kaya nakakatuwa dahil kung meron man, talagang may karapatan magalit, na grupo, ay ang KOJC. Alam niyo kung bakit? Sila ang tumulong kay Marcos. Maalala nyo, sila nga yung sa debate, nagbigay pa sila ng question. Lahat sila nang nagko-cover kay Marcos. Sila lang talaga lahat tumulong sa lahat ng bahagi ng campaign during di ba tong 2022. And yet, ginanyan sila. Doon mo makikita na there is really something wrong with this government. And yet, etong mga taga-KOJC, wala ho silang pinapakitang hindi maganda. Wala ho silang tinatanim na hate. Wala ho silang sinasabing ganito sa gawin natin, mag-rebelde tayo. Hindi. Talagang ano lang sila. Tuloy lang ho sila. Tuloy lang ho sila na pino-voice out nila yung kanilang nararamdaman without hating, ika nga. Kaya, alam mo, someday, sabi ko nga gusto kong sabihin lang sa mga taga-KOJC, someday, God will reward you for what you are doing. Ano ang tatandaan natin? Hindi ho natutulog ang Panginoon. Nakikita ho ng Panginoon ng mga nangyayari. Maybe at this time, ganyan ang inyong nararanasan. Alam mo na, ito'y naalala ko lagi pagdating sa KOJC. Alam mo yung panahon ng Israel, nung panahon na kung saan ay sila ho ay nasa ilalim ng pamamahala ng Ehipto, nung panahon ni Moises. It took them so many years, so many years bago lumabas si Moses at dinala sila doon, di ba? Alam na natin yan, sa dinipay yung tubig, dagat. Alam na natin yan. Lagi natin naririnig yan nung bata tayo. Tapos kung makikita ninyo, ito, this is very ironic, sabi ko nga.
nung lumabas si Moses, nag-perform ang Panginoon ng miracle. Ilang beses, pati plague, para palayain sila sa ng Egypt. Napatanong ka ba, bakit hindi na lang ginawa ng Panginoon yun na mas maaga-aga? Eh, ben, powerful naman pala si Lord eh. Kayang-kaya naman pala niya eh. Kaya naman pala niya eh. Bakit pa kailangan patagalin? Bakit pa kailangan patagalin ang panahon para maging slaves ang mga Israelita, di ba? Eh kaya naman pala niya mag-perform ng miracle. Isang ganun lang yan, nag-divide ng dagat. Bakit kailangan pa dumating si Moises? Bakit pa kailangan tumagal? Alam niyo kung bakit? Meron pong tinuturo ang Panginoon sa Israelites. Ako naniniwala, ganun din po pagdating po dito sa KOJC. May tinuturo lang din po ang Panginoon sa inyo. Sabi nga, ang importante naman diyan, di ba, the suffering that you are encountering right now is not worth the glory that you would receive someday. So, tuloy lang nyo laban nyo. Tuloy lang ang inyong relasyon sa Panginoon. Lagi nyo lang tatandaan, ang Panginoon po ang maghahatid sa inyo sa tunay na kalayaan ng inyong buhay. So, wag po kayong manghihinaan ng loob dahil hindi po kayo pinababayaan. Ang Panginoon po ay laging naandyan. At talaga nga namang Panginoon ay someday will deliver you from this evil, wicked government. Someday. Sabi nga relax and pray. Diba? Do not worry. Allow natin si God na siya na bahala dun sa... Kasi ganyan naman lagi dyan. Isipin nyo na lang to. Ito lang yung mga dating, hindi ko na lang papangalaan, yung dating sosyal, yung dating maraming kasikatan, asa na ho siya ngayon pa? May sakit na. Meron ako ano-ano. Kasi nga, sabi ko sa inyo, every sin that we are committing, meron po yung katumbas na kabayaran. Hindi ho, yan, kung makikita nyo kahit po sa sound, di ba? Yung mga tao doon, ang dami hong yung mga, di ba, si David nagrereklamo siya, bakit daw yung mga wicked pinagpapala, bakit yung mga makasalanan pinagpapala. Diba? Ang sabi ng Panginoon, oo, yung pinagpapala yan. But wait, someday tingnan ninyo. Yung ginawang hindi maganda ay magkakaroon yan ng kabayaran. So, importante po natin ilagay sa puso't isip natin yan. Let's continue doing good and let God reward you for that someday. Ako gusto ko lamang po encourage kayo mga taga kay OJC sa aking simpleng pamamaraan. At the same time, gusto ko rin po magpasalamat sa inyo dahil kayo naman talaga ay nakakikitaan ko ng pag-ibig ng Panginoon. Katunayan, meron ako nakita kahapon. Hindi ko na sasabihin to sa pamunuan ng KOGC. Anyway, wala naman sigurong nanonood sa atin. Wala naman, Kahapon, parang may nakikita akong tension ng konti dun sa event. Yung balloon na ginaganon, tinatamaan yung isang babae doon. Medyo na-irritate siya. Tapos, parang nakita ko may tension. Alam mo naman tayo, chismoso tayo. May tension na nagaganap dyan sa likod. Tapos, merong isang sa ibang kulay. Kasi di ba ibang kulay? Lumapit, parang inasify sila. Tapos, nagkaintindihan na kagad. Nagkasundo na kagad. Sabi ko, ibang level talaga itong mga to. I mean, mahirap Kasi sabihin na natin, even if we are Christians, even if we believe God, even if we're believers, susubukan yung pasensya mo Yung pasensya mo na ikaw ba ay mag-ano sa kapatid mo,
sa kaibigan mo, ikaw ba ay magiging pasensyoso? Ganun eh. Nakita ko. Ang bilis ng transition. From na-irritate, biglang okay na sila kagad, di ba? Ang galing eh. It is so, it is so, nakakataba ng puso. Para bang, wow. Iba to, iba. Ang alam mo, someday. Ako, wini-wish ko someday. Eto, sa akin lang to, wala akong sinasabing iba. Sa akin to, itong nangyayari sa KOJC, yung kanilang ugali, talaga nga namang nagpapakita kung anong klaseng itinuro sa kanila ni Pastor. Kaya nga, alam nyo, tama yung sinasabi nila. Nakita ko na si Pastor sa Hong Kong at sa Macau. Alam nyo kung asaan? Nasa puso ng mga membro niya. Dahil ganun daw si Pastor, talagang pagka merong umano sa kanya, hindi niya po daw inaaway, laging tinuturo sa kanila pagmamahal. Sa katunayan, di ba, kami nga, alam niyo naman kami banateros, kahit kapwa vlogger na, hindi na banata namin. Alam mo yung mga taga-SMNI, lagi lang sinasabi sa amin, mahalin nyo na lang, hayaan nyo na lang, peace na lang, ganyan-ganyan, ganun sila eh. Kasi nga, yun yung nakuha nila from Pastor Kibuloy sa kanyang mga turo, sa kanilang guide, anong tawag doon, meron silang parang code and conduct ba yun? Parang nga code of conduct, yun, may ganun sila. So, nandoon eh. Kaya nga, eto, kitang-kita sa puso nila si Pastor. KOJC, you are so blessed to have a pastor like that. At the same time, tuloy nyo lang yan. Alam ko, mahirap. Mahirap ang magpatuloy ng walang pinuno. Diba? Para kayong pinagkaita ng isang ama. I mean, ano yun eh, in any form, parang father na ang turing nyo sa kanya eh, dahil siya yung pinakaama ng inyong organisasyon. Diba? Ang hirap po nun, magpatuloy ng walang leader. Darating ang panahon. Ako talaga, kung masasabi ko kung sana bigyan ng pagkakataon yung future, maging public official si Pastor Kibuloy. In any position. Kasi yung galing niya o sa pamumuno sa KOJC, dapat ma-apply niya. Hindi mo biro Sabi ko nga sa inyo yung mga wala nang ginawa sa gobyerno, kung ano-ano ginagawa sa gobyerno Di ba? Nahahalal pa. Si Pastor pa kaya napakaraming magandang ginawa. At kitang-kita mo naman yung ginawa niya. Talaga nga namang undeniable, ika nga. Yung impact ng kanyang ginawa. Sana lang, someday, mabigyan siya ng oportunidad. Malay natin, di ba? Congressman, senator, pwede rin presidente.